Good morning, guys. Ayan, si birthday boy. Happy birthday, nak. Pero pasok sa trabaho. May pasok kasi kami pare-pareho eh. Thursday eh. Dapat kain kami mamayang gabi. Kaso si Jermaine, alas 10 pang uwi. So, nag-decide kami, bukas na lang, Friday. Kami mag-celebrate. Ngayon, papasok na sa trabaho. Ako naman, nagluluto. Ingat, ha. Ito pala yung nakarang nabili nila sa TNT, yung Peach Blossom. Ayan, ano na yung mga buds niya. Pati ito. Ito may usubong na eh. Sana mabuhay. Although wala siyang ugat. Pero hoping na magkaroon nang maitanim siya. Ang ganda kasi ng bulaklak din ito eh. Yan. Kadarating ko lang. Oily pa, oily. Ito ang aming hapunan. Birthday ni Jonas. So magbe-burger lang kami tsaka curly fries. Bumili ako ng curly fries sa in-air fry ko na lang. Bukas Pero pa. bukas pa kami mag-celebrate kasi si Jermaine uwi pa ng 10 o'clock. So nakabili ko ng ground beef. $12 pa naka-off siya ng $3. Lalagyan ko ng portobello. Meron kasi ngayon bago yung portobello mushroom burger sa Wendy's. Meron ba? At saka Swiss cheese. Yes. Sakto. Sarap to igigisa mo with garlic o kaya i-bake. Yan, nagsalang na siya ng fries. Kasi medyo matagal to pag sa air fryer dahil na walang mantika. Iba nga lang yung luto niya pag sa mantika pero okay din naman sa air fryer. Favorite ni Jeremy niya, nakarap pa yun. Nagre-request. Tsaka mag-ano rin pala ako ng mango smoothie. Ito yung binibili namin na brand. Philippine brand. Bago lang yan, Matagal na to, kaya lang hindi natin sinusubukan. Parang lately na lang namin siya tinry. Masarap eh. Matamis talaga eh. Tsaka yung lasa ng mangga sa atin sa Pinas. Ganun-ganun talaga. Kaya lang isang gantong balot. Sa iba, 10. Sa iba, $11. Pero sa aming apat na to. Kaya okay na din. So, yun na yung burger patty. Niluluto ko na siya. So, nilagyan ko lang siya ng minced onion powder, garlic powder, black pepper, tapos konting steak seasoning, Montreal steak spice. Ano pa ba? Ayun lang. Tapos konti pa lang konting asin. Tapos hayaan ko lang siya dyan maluto saglit. Tapos nagisa ko na rin yung Yan, yung portobello. Ito na yung dalawang portobello mushroom. 2 piraso na yan. Nag-shrink siya ng husto. So, ginisa ko lang yan sa garlic, thyme, at saka konting beef powder. Yung parang beef cubes, pero powder. Tapos, sauteed onion. Ito pa lang, yung mushroom. Mas masarap yung ako may truffle oil. Kaya lang, wala ako. Next time makahanap. So, yan na yung aming dinner tonight. Smoothie. Ito yung masarap eh. Kain tayo, guys. Ayan si birthday boy. Ilan taon ka na? 15? Asa ka pa. Tumatanda. Wala sa Jermaine eh. Ayan. Nag-shrink yung namin burger patty. Pero okay lang. Ibig sabihin na medyo siya. Fatty. So, kain tayo, guys. Kain na. Yun dito sa Jermaine may good news siya eh. Good Good news eh. Parang siya may birthday eh. Ikaw ba may birthday? Ganda ng regalo niya eh. Pakita mo. Saan? Nakalibreng yan. Libreng iPhone 17. Ano yung iPhone mo? iPhone 13. 13. Kwento natin. Paano siya nagkaroon ng libreng iPhone? May promo. Na-jackpotan niya lang yan. Ano yan eh. Pumunta kami doon ng birthday niya. Nag-celebrate kami nung nakaraan. 28. December 28 pa. Tapos sabi niya, papapalitan niya ng battery yung niya kasi naglolo ko. Sabi ko, sige, papalitan na natin. Sinagot na namin. Oo. Palitan na natin ng battery para okay na.
Tapos pagdating doon, antay kami, matagal. Dalawang Ay. oras na tayo. 2 oras. Paikot-ikot kami sa market mall ng Antay time kami na sa yun. mall. Tagal nga. Sabi na, sige, antay na natin bago tayo kumain sa labas. Tapos pagbalik namin nasira nila. Ano yung nasira nila? Yung volume button. Yun lang volume button ng cellphone. Sabi nanahanap kami ng ano ba? Replacement. Replacement. Parehas na model. Same model. Tawagan ka namin in 2 weeks. Tumagal ng more than 2 weeks, di ba? Isang buwan mahigit. Isang buwan na. Sabi na, ano nangyari sa phone mo? Hindi na tinawagan. Tapos tinawagan ka last week. Sabi daw sa kanya, wala nang mahanap na ganong model. Tapos, bibigyan daw siya ng phone. iPhone 17. Hindi nga ako makapaniwala Free of charge na. Wala, dapat may babayaran pa. Dapat babayaran pa kami sa battery, tapos sa sira. Dapat babayaran namin. Ngayon, Ay, inabot hindi na mo isang na rin buwan. binayaran yung battery nun. Kumbaga, Wala na. Wala na totally. ba't kinuha pa nila? Dapat hindi na ako nung... Kasi kasalanan nila nasira di ba? Hindi, ibig sabihin yung unit wala na. Ayusin natin. Ayusin pa nila. Re-refurbish pa, hindi nga nila magawa Refurbish nila. Baka wala na. Pero yun, totoo. Oo nga mami, iPhone 17. Ganda pa ng kulay. Ano? Powder blue? Hmm. Yun Sabi ko, parang kung may Saka hindi birthday siya ganun kalaki. Iba rin tibay ng iPhone kasi yung aking iPhone, yung una kong iPhone Tagal na nun Ha? Tagal na nun. Tagal na. iPhone 10 naman yun. XS ba yun? Sabi ko papalitan din ng baterya. Sa kanya na tiyempohan, nasira nila, pinalitan, kalabas na mas bago yun ay palit sa kanya. Ayos sigurado ka, baka ako mamaya may monthly yan. Tapos siya kasi kausap di ba kami nagbabayad sa yung phone niya, yung plan sa phone niya, pero tapos na yun dahil nga ilang taon na rin tong phone niya. Wala nga, ayan dala-dala niya. Ayos na. Sabi nga namin, Wala pang case, bilhan ng case. Wala pa. Sabi ko, parang kung may birthday Tsaka kaganda, hindi siya ganun kaliit, hindi siya ganun kalaki. Sakto nga naman. Sakto lang. Tsaka hindi siya sobrang bigat. Nalinaw nga. Nanonood Baka na pegi yan. Gulat nga ako mo. Ganda pala magpaayos ka ako sa Apple. Pag nasira, Kaya napapalitan. nung sabi ko, ba't hindi na lang niya sa cross iron ka magpagawa ng battery mo? Marami naman mga phone shop doon. Sabi niya gusto niya sa mismong iPhone para original daw. Which is okay naman. Kapag nagpaayos sa iba. Di Di na ayusin ng Apple kapag... ganun. Hindi na nila ayusin. Tingita mo. Kung sa iba niya pinaayusan, nasira. Ay, hindi ko naman alam na ganun Pero okay din. Naswertehan pa. Kahit nasira nila, palitan man lang ng same model. At least napalitan nila ng Ingatan mo naman. Basta paganda nga lang. Kaya sabi niya ingatan, bilhin niya na ng pinaka-case kasi Ito pa naman doon nanonood ng Netflix kung ano mga pinapanood nun. laging nasa phone. Lalo pa bumibiyahe dahil nga sa school. May libangan siya ngayon habang nag-aantay ng klase niya. Ay, nako. May AI na nga rin ta. May built-in na AI. AI. Built-in na AI. Di tatanungin mo na lang yung mga assignment mo doon, Ayos. Siri. Si Siri na tatanungin mo? Ano si Siri yung... Kala ko si Siri. AI. Kala ko si Siri lang tatanungin mo sa assignment mo. Ay, no. Tapos yun nga pala yung yung nangyari dun sa BC. Sa BC. Actually, medyo malapit-lapit sa atin yun, Dawson's Creek, no? Sa dati natin. Oo, sa dati namin tinitiran doon sa small Sa town. small Yung town. Tumble Ridge. Pagkatapos ng, yung Port St. John, no? Mas malapit siya sa Port St. John, pero malapit kasi kami doon Ilang oras na kami sa Port St. John. Nakakaano din Isa yung sa mga pinakakinakatakutan ng mga magulang. Oo. Na may mangyaring masama sa anak nila. Pag nangyari kasi, possible na maulit-uli May mga possibility. Kaya nga nagpe-prepare ang Calgary Kasi nga, medyo prone tayo sa mga shooting ngayon Kaya sila ng Babata, mo yung future nila. mga drill sa school.
Nangyari na rin last time yun, ay, nung nauso sa US, yung mga ganun, di ba? Binibigyan ng drill yung mga estudyante Oh, di dito. ba sa school niyo yun, yung may naghahagis ng ano? Kayla Jonas ba yun? Yung may naghahagis ng tear gas ba yun? Yung kinlose down dun sa... Kinlose. Sa Diefenbaker nung grade 12 si Jonas. May naghahagis tear gas naman. Kaya talagang sila. Nakakaawa kasi, tsaka nakapanghinayang. Mga 12 years old, 13 years old. Parang andaka pa nung lalakbay nila sa buhay. Marami pa silang dapat na napuntahan, nagawa, na-achieve. Dami pang mararating talaga. Tsaka kumbaga, hindi pa nagsisimula talaga yun nila eh. Mamamaril siya, hindi ko naman sinabi na bakit mamamaril ka bata, matanda na lang. Hindi naman. Kumbaga, wag na sana, wag pag-isipan niya muna. Kaya, Pero bata rin oh, yung 18 yata. 18. 18, 16, parang ganun. Babae. Pinatay niya 16 rin nga lang ata. Pinatay rin niya yung... ano niya eh. Yung stepmom niya, tsaka yung stepbrother. Hirap nung ganun. May mental illness. Hindi mo basta magagawa yun eh. Sa edad na ganun. Kaya kailangan talaga check yung mga anak eh. Kaya ito sabi na mag-ingat ka kasi mahirap na ngayon lalo na sa school. Hindi mo alam Hindi mo mamaya. alam yung... Minsan kapwa estudyante mo o May, kung sino man. mayroon ng pinagdadaanan na mental health issue. Ayun, gawan ng kumbaga nag-uumpisa yan sa bahay, sa mga magulang, kung paano nila i-handle yung pinagdadaanan ng anak nila, di ba? Paano nila bibigyan ng pansin, ganyan. Wala eh. Ikaw ba, may pinagdadaanan ka ba? Isa ka dumadaan. Dumadaan, nag-enjoy sa bus. Bus Ay, ride. Natulog ako. Ha? Nakakatulog ka pa? Buti nga di lumalampas sa bus to eh. Kaya ikaw mag-ingat ka, lalo nagbabas ka sa Hindi school. mo alam yung mga Maging takbo alerto ng ka, mga yung phone, wag ka pag-iisip. masyadong tutok sa phone kasi syempre mahirap na. Mami, may nangyayari na, hindi mo pa alam kung ano na. Nakakatakot sa lahat, hindi lang sa mga bata, sa lahat na kasi syempre yung kagaya ng random shooting. Hindi mo malaman, mami, nag-grocery ka, biglang pasok. Kasi syempre yung mga ganyan, pupuntahin sa mga matataong lugar. Sa US, mga yung grocery, grocery, schools, hindi mo alam kung anong dapat. Ang pinaka-the best yung tago na kaagad. Huwag na yung makikiusisa. Ano yun? Parang ganun di ba? Pagka na mo na, ang masama lang syempre, yung taranta mo, nakasalubong mo pa pala. Ay, huwag ka munang umano sa exit kasi galing na entrance yun. Entrance, exit doon yun eh. Lalo na sa mga groceries. Hindi naman kagaya sa mga Pilipinas yan, daming entrance, exit eh. Dito parang yun lang no? Pag pasok mo dun din sa kaya hanggat mare, stay clear ka muna, magtago ka muna. Doble ingat, tapos yung mga bata, syempre, bigyan sila ng ng pangaral na maging alerto. Syempre, pag bata nga naman, wala kang iniisip. Isip mo school, maglaro, excited kang pumasok. Wala sa loob mo yun na may mangyayaring ganun eh. Kaya kailangan na yung nagiging aware din yung mga kabataan sa mga pwede mangyari. Hindi basta laro lang ng laro. Iba na kasi yung panahon ngayon. Hindi na kagaya dati talaga na na hindi nangyayari yung mga ganun. Maganda sa gaya Pilipinas, hindi nung kang Jermaine dati sa junior high, di ba? Nakalaki yung pinto nyo. Hindi ka basta makakapasok kung hindi ka magulang or guardian. Dapat ganun ang gawin nila. Yung sa yung may oras may oras kayo dun naglalak yung mga pinto. Basta pag nakapasok, lock yun. So, pag pupunta ka ron at may kailangan ka, hindi ka basta makakapasok unless guardian ka. May ring. Oo. Sana ganun na lang gawin nila para mas safe yung mga bata. Baka ganun pa rin naman yung mga ibang school dito. Siguro. Minsan naman kasi estudyante mismo naman. Sa bagay. Yun ang problema. Gaya nung kapwa estudyante yung Hindi mga... kagaya sa Pilipinas. Pati yung pagpasok mo pala parang mga mall sa Pilipinas. May security guard kasi sa atin, di ba? May mga security guard din eh. Saka parang sa Pinas, hindi ganun isip ng mga estudyante, no? Hindi. Party lagi. Dito kasi parang ang daming dumadaan sa sa depression, anxiety, kung ano naiisip hanggang ganun na.
Kaya malaking bagay talaga na tutukan yung mga anak. Kaya magmumula talaga sa bahay. Tama. Sa bahay, pagpapalaki ng mga magulang. Wala namang perfectong di ba? Pero syempre, Hanggat maaari, hanggat gawin maaari. mo yung nararapat. Tama. Ay, nako. Tapos yun nga, birthday ni Jonas, pero yan, simpleng lang kami. Gawa lang ng hapunan, bukas pa kami gagala. Bukas gala. Kaso hindi pa alam nung isa kung saan niya gustong kumain. Kahit saan po. Anong oras ba yun? Makakapagpahinga pa naman siguro. Oo naman, hapunan naman yun din. May pasok pa rin kasi si Jonas bukas. May pasok pa rin ba? Kasi next week siya maglilibata ng ilang araw kasi pupunta siya ng Vancouver. Buti na lang, may ninang siya doon. Ang kanyang ninang Melet, mag-ano doon siya mag-i-stay. Si Joy hindi makakapasok kasi, makakasama. Plano sana sasama siya pero dahil nga may school na siya, di na pwede. Alis ang kuya niya Friday hanggang Monday. 3 araw yung mawawala sa kanya pag nagkataon. Midterm break na next week. Wow. Di sasama ka. Hindi. Mukhang makakasama pa. Iba yung ngiti mo Di kasama? Hindi na. Sabi ko yun. Ha? Sabi ko hindi na ako. Too late na ba? Midterm yun, sayang yun. Kailangan matapos mo ng maayos yun. Yan lang naman guys, na-share lang naman namin sa inyo mga kaganapan dito. Tsaka yan nga, naka-jackpot ang bata. iPhone. Sabi ko, favorite na color ko yan Gusto mo Hindi naman ako nag-iPhone. Yung phone ko tagal-tagal na yan. Pareho pala tayo. Alin? Yung phone natin. Ito? Kami hindi kami basta nagpapalit ng phone pagka lang. Basag-basag na. Pag kailangan lang. Pero kung hanggat gumagana pa wag muna. Sayang kasi. Matatambak lang din siya, di ba? Nagiging laruan. Puro laro. Minsan yung phone niya isa, laruin mo isa. Meron kasi kami nalalayo, Clash Royale. Kailangan lagi ka magwa-war. Ay, naku. Sa paano guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.